Happy anniversary, and February is also a day for you or a month for your heart. Amen? Hawakan mo nga yung puso mo, kapain mo ng konti, sabihin mo sa kanya, dapat puno ka ng pag-ibig. Amen? Tapos tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, para sa itong pag-ibig na to. Siguraduhin mo lang, di mo asawa yun, ano? Yung sinasabihan mo, ay, asawa mo dapat lang pala. Alright. I'd like to share something that hopefully would provide you a concept on the light that we have. Ang ganda po ng tema po ninyo, great light. But what is that light for? Problema po yun, no? May ilaw ka, hindi mo alam kung para saan. You saw the light one time in your life and you got attracted to it. And then you receive the light and finally, you radiate the light. Amen? Hindi ho po pwede yun na you have no inkling what the light is all about. And for you to understand that, it speaks and starts with a need. Meron po tayong mga darkness sa buhay. Napansin niyo po ba yan? Ang dilim naman, di ko maintindihan. Yung utak ko, yung damdamin ko. Ang dami mong paniniwala ng Pinoy hanggang ngayon, darkness. Ang problema, nasa church yung ibang naniniwala doon, no? Ha? Yung kadiliman ng isip, pagpapasya, pagtingin niya sa kapwa niya, punong-puno ng kadiliman. Paano kaya gagawin ko rito, no? Andi dito yung ano ko, pero hindi ako pwedeng lumingon yata. Pwede? Sige. Payagan niyo ako, ha? Ngayon, pag lumayo ako ng konti, pagalitan niyo na lang ako, no? Meron akong tuturo sa inyo. Doon sa church namin kasi may monitor ako dito. Pakisabihin yung may-ari ng tsimbahan na to, palagyan ng monitor. Nakatelevise ako. Lagot ako kay Pastor Rafi. Alright, it's good to see you everyone. Earlier, about 10 o'clock, I met some elderly. Yung alas 10, matatanda pala ron. Eto, gusto ko to. Parang feel na feel ko to eh. Parang ano eh. Grabe. And so, while we are listening to this, I want you to think through, where will I radiate this light? I have received something so precious. Antindi. Pero I have to radiate it somewhere. Somewhere there is darkness that it should benefit. And so I want you to think of a nation. Pwede? Isip kayo mabuti, ha? Meron ka bang bansa na pinagpe-pray talaga? Yung hinihingi mo, Lord, dalhin mo naman ako. Dalhin mo naman ako sa Timbuktu. Alam niyo ba kung saan yan? Ha? Ang Timbuktu ay nasa gitna ng Timbuk 1 saka Timbuk 3. Hindi, meron talagang lugar na gano'n. Interesting yun. It's a Islamic world. Doon po yung mga scholars, doon pinapadala ng araw, pero medyo sinira ng mga, sila rin. Nasira rin nila yan. Ha? Why? Darkness. Now, so when you think of nations, it affects you. Like the Russia-Ukraine thing, it affects you. Tumaas yung itlog dahil doon, di ba? Tumaas yung arena, tumaas yung gasolina. It affects you. So you have to be part of it. One time I heard somebody shared a testimony. Sabi niya kasi nakarnap yung sasakyan niya. Sabi niya kasi hindi ko sinesharean yung neighborhood, yung mga tao. Yun, kinarnap tuloy yung kotse ko. Affected ka pala. Hindi follow? Tingnan mo yung katabi mo. Pag hindi mo minahal yan, mamaya, nasa kanya na yung wallet mo. Ay, hindi. And so, nations. Oy, sorry ha. Ano ba ito? Can I return? Why is this moving very fast? Okay. Ezekiel 22:30. I look for someone who might rebuild. Naduduling ako eh. Can you read with me together? Ready, go. I look for someone who might rebuild the wall of righteousness that guards the land. I searched for someone to stand in the gap in the wall so I wouldn't have to destroy this nation, but I found none. None to radiate the light. None to go between God and His anger. Galit po kasi si Lord eh. And so gusto niyang ibuhos yun. Sabi niya, naghanap ako ng tao magsasabi, huwag! Pero wala. Yun pala ang prayer, no? When you're praying for a barangay, a sitio,
A city like Caloocan City. Nalayo po kasi ako, kaya pag nadinig ko yung, Caloocan, what's happening? Ayun, may patayan na naman. Kailan ba matitigil na ang news? Mga nasagasaan lang. Uy, pero ang ganda na ng City Hall niya ngayon. Grabe, palakpakan naman natin. Ang ganda ng City Hall natin. Nakakain ka na ba ron? Ang ganda, it's a very good park. Dati nandyan sa tabi ng City Jail. Medyo yung mga pagbabago, ang ganda. So, pag-pray natin, you will go between God and Caloocan City. Yun pala hinahanap ng Diyos eh. Imagine, pupunta sa church yung isang nanay, ayan, nay, ba't ho nag-iisa kayo? Asan ho yung asawa niyo? Ay, nako, pang-impyerno yun. Gumaganon eh. Hindi man lang magsabi, Lord, save my spouse, my children. Go between. Yun po ang hinahanap ng Panginoon pala. Ang tawag sa iyo ay intercessor, prayer warrior. Yung mga gampanin ka para magliwanag. Now, tingnan niyo po Ito po si Bishop Jan. Kinukwento ko lang to kasi po, ako po ay nasa isang mission ngayon. Ang Grace Testament po ay member ng FIPCOP mission. Actually, hindi po kayo ordinaryong member. You are a founding church. Kaya po, matanda po kayo. 67 po kayo. Yung church po namin sa Nueva Ecija, itinindig po ng FIPCOP mission and our age is about 49 last year. Ang tindi po ng handa namin, lugaw. Nagpalugaw po kami kasi breakfast po yun 7 o'clock in the morning, naglulugaw na po kami. Golden po kami this year. Mas malupit po, attend po kayo. Sopas naman po yun. Ang dali lang po puntahan, about 3 hours from here. STX, Tiplex, and all that. Ours is called the Science City of Muñoz. All right? Why? Because the government agencies are there. Sciences are there. DOST, Bureau of Fisheries, PhilRice, Bureau of Post-Harvest, and many others. No? Central Luzon State University. Ganda po ang lugar po namin. Beautiful architectural designs. And we have good testimony. Sabi sa akin ng matatanda nung araw, alam mo, Pastor, bago po magkaroon ng maraming mga simbahan, ang babagyo po rito, ang titindi. Natutumba po yung mga bahay, yung mga pananim puro sira. Ngayon po, umiiwas po yung mga bagyo. Halos wala po mga bagyong dumadaan sa amin. Grabe, napunta po lahat sa Tarlac, sa Pangasinan. Hindi. Dumadami na, baka magalit si Bishop Frank. Dumadami rin po yung mga simbahan. And these are stories not by pastors, but by the elderlies of the communities. That when churches are built, they know how to stand in the gap. And God spares us from all calamities and pestilences. Amen? But the same is true with your families. Dapat po meron pong ilaw na nadadala po kayo. So don't be quiet, radiate in your own families. So si Bishop Jan po, ay ang laki po ng pundasyon niya na binigay po sa akin bilang pastor. At nagtayo po sila ng Bible school sa Nueva Ecija. At which I manage now. We have a seminary in Nueva Ecija. Thanks to his effort, pabalik-balik po siya nung araw. Karag-karag na kotse, pabalik-balik na gano'n. Pagkatapos po ay napagtiyagaan, na-establish po namin ngayon. Ang tawag po ay the Asian Center for Leadership, Education, and Development. Amen? And so we train leaders, lay leaders, pastors, missionaries, and now we have an online class also. And so we have a few of you who are joining us. Meron po kaming Basic Christian Ministries, which is so huge. We have around 57 students in one class via Google Meet, something like that. And some of you joined us in the Master of Divinity class also. And we just enjoy it. No? Salamat sa pandemic. No? Tuwan-tuwa ako, sana wag na umalis tong pandemic. Hindi. Ang ganda ho kasi, biro mo, nakataas yung pa ako minsan nagtuturo. I don't need to travel. I save gas. And yet, you just move your PowerPoint and everybody reached. Amen? Ano? Sabi mo sa katabi mo, parang gusto kong mag-enroll doon dahil sa pandemic. So this is Bishop Jan. Thank God, because in your anniversary, FIPCOP Mission is part of this. Medyo mas maganda kasi rito. Okay? Naubos yung baterya ko yata. Ayan. This is Pastor Jay Kudia. He's just your neighbor. No? He's the chairman of our board.
And he's very friendly, he's very warm. He serves many churches like yours also. All right? Kung gusto niyo pong umutang, siya rin po yan. I mean, churches na nangungutang, marami po siyang mga resources. And so we thank him for that. I'm part of the board also. At ini-introduce ko po ito kasi po normally pag 67 years old na yung church, hindi na tayo magkakilala, di ba? And so, salamat naman na imbita ko rin. Mahirap maimbita rito sa GTC. Ay, nako, grabe. Pero, salamat. Ano? Pag-pray natin, laging wala si Pastor Rafi. Ano? Naka-record. Oh, sorry. Erase. Paki-edit nga yun. No. Pastor Rafi is a friend, ha? Kaya natutuwa po kami pag gino-good time po namin. Alright. Meron lang kung gusto ikwento na, kasi February pa lang naman, pwede pang ikwento yung pang bagong taon. Pero pwede din pang Valentine to, except for one problem. Kasi ang tawag po rito ay 3 hamon sa bagong taon. No? Parang mali yung pronunciation ko. 3 hamon pala. Okay? Pwede rin 3 hamon sa Valentine's Day. Pwede rin, di ba? O kaya ay, kailan ba mahal na araw? 3 hamon sa mahal na araw. And so, whatever month you want to take it. Are you ready? Are you set? At least 3. I want you to think like this. Number 1. Hamon ng kaligtasan. So I have this question for you. Are you in the 6-7 years where you're reached by this light, are you saved? Amen? Wag niyo akong dedenggoyin dyan kasi I'm very sensitive about it. Some people will say, tinanggap ko na po si Lord. Really? Just like tinanggap mo yung si Buddha, tinanggap mo yung pusa na gumaganong-ganon sa tindahan, yung palaka na merong coin. Lahat yan, ay naku po, bistado ko po ang Pinoy. Lahat po tinatanggap natin, wala po tayong tatanggihan. And so dagdag mo si Jesus dyan. You're wrong. Don't do that. Because when you receive Jesus into your heart, meron kang kukunin, pero meron kang iiwan. Amen? Hindi ho po pwedeng pinaglalaroan natin to lahat-lahat sabay-sabay. I think like this because when I go to the field, go to a Buddhist nation, they receive Jesus also. But they will never leave Buddha. That's a big problem. Are you with me? Go to a Hindu nation like India, they will receive Jesus, but they will never leave Hinduism. You will perish. You don't have the light. Actually, you will have confusion. You will be confused. In Catholicism or Protestantism, the same issue. Hindi po naloloko si Lord. Do you understand that? And so papasok ka dito sa Grace Testament Church, hey, ganda rito, ang ganda ng lamig, grabe, no? Tapos ang ganda ng mga praise and worship team, wow, pang PICC. Di ba? Tapos yung naunang pastor na magsalita rito, pogi daw siya. Yeah? And so it looks like very funny, entertaining, but there's one thing that has to confront each one of us. Is there something that God wants to address in your life na ayaw mong ipagalaw sa Kanya? Welcome to the Lordship of the Light. Ang maganda po rito sa liwanag na ito, it doesn't need to be compared to anything else because it is glaring in Himself. Hindi po yung iba kailangan pang i-contrast eh. Ito po, in Himself, maliwanag. The greatness was there. From the very beginning, it was just glaring. His name is Jesus. Ano po ang relasyon natin sa Kanya? Can you help me? And so pag tinanong mo ang Pinoy, sinong gustong maligtas? Tataas ang kamay, ano? Pag tinanong mo ang Pinoy, sinong gustong mapunta sa langit? Tatanggapin yan. Bakit hindi? Pag tinanong mo, sinong gustong pagpalain? Tataas din ang kamay yan. Sinong ayaw? Sinong gusto yumaman? Yay! Pero 67 na po kayo, dapat medyo sabihin ko sa inyo to. Tama ba?
Tuturuan ko po kayo tayo ng konti. Ang pagtanggap kay Kristo ay pagtanggap sa, ito dapat, sa mga turo ni Kristo. Amen? Imagine, I just want the presence of the Lord in my life. I want to be blessed. I want to be touched. I want to be inspired, encouraged. But, teka muna, ano yung turong yan? I need to be discipled. I need to be corrected. I need to be submissive. I need to be humble. If I reject those, I reject Jesus. Hindi ko talagang tinanggap. Sapagkat ang pagtanggap kay Jesus ay pagtanggap sa kanyang mga aral. Nagpapaturo ka ba? And so when Jesus Christ came, He said this, Thy kingdom come, Thy will be done on earth, in Baltasar extension, as it is in heaven. Amen? Ang ganda po noon. Lord, pagharian mo po ako dito sa aking buhay, sa aming bahay, tulad yan sa langit. Ang ganda po kasi ng takbo sa langit. And so when we ask God, Lord, let your kingdom take over this home, this business of mine, my career path, take over, Lord. That means you want Him king and ruler of your life and your business. What does it mean? Magpapaturo ka. Kalabitin mo nga yung katabi, sabi sa kanya, maniwala ako sa'yo. Papaturo ka ba? Pwede mo, Lord, galawin mo to, yung emotional life ko, I want, pero yung kusina ko, kung gagalawin yan, Lord, nagluluto po ako ng shabu dyan pag alas 12. Diba? Yung shota ko, Lord, wag yung gagalawin niya kasi po, ay napuputol po ang katawan noon pag alas 11:30. Meron kang ayaw pagalaw eh. Hindi po pwedeng parang turo-turo na gusto ko to, ayaw ko yan. No. Tanggapin si Jesus, tanggapin ang kanyang turo. Ito po sabi, together, ready, go. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko, ang hahatol sa kanila sa huling araw. Patay ka kung meron kang tinatanggihan na mga aral. Amen? No? And so, ito, February, di ba? Pastor, pwede po kayo mag-share? Sabi ko, ayoko mag-share. February, Valentine's Day, turo po kayo. Sabi ko, isa lang turo ko eh. Huwag makipamatok sa unbeliever. At favorite po naman ng youth pag nagtanong, Pastor, pwede mag-asawa ng unbeliever? Hindi nagbabago yung tanong, hindi natuturuan. Dagukan mo na. Hindi tinatanggap yung turo eh. Ano? And so you have to do something about it. Negosyante ka. Tama ba yung timbangan? Are you with me? Eto. Ay, tinuro ko to kayo na umaga. Anong gagawin mo pagka gabi, natutulog na yung misis mo, tapos yung laptop mo, ting, and then tinignan mo, na-shows ko. Merong message. Tapos yung message sabi ay, hi. 2 letra lang yun, pero nakakakilabot minsan yun eh. Pero, mas gusto ko yung hi kesa sa hello. Kasi yung hello, it starts with hell and ends in lo. Joke yun. Hindi nyo nakuha. Parang mas magaling yung 9 o'clock yata eh, o sa 10 o'clock eh. Ang taas ng expectation ko sa inyo Ito sabi niya, nag-message. Nag-ilaw Sabi niya sino kaya yun? Hi, sabi niya. I know you're married, but I still love you. Naku po, Diyos Mariosep. Parang bumalik sa Katoliko eh. Grabe, anong gagawin nyo? Ito yung mga pogi rito, pag kami ganon. Pwedeng, sasarado ko kagad, Pastor. Tapos bubuksan ko bukas. Wala rin yun, di ba? Pag naturuan ka, ganito. Suggestion lang. Pero pwedeng powerful suggestion. Kasi baliwala yung turo pagka hindi mo ginawa ito. I-block mo. Amen? Lahat ng babaeng masaya, taas ang kamay. Na-unblock din ba yun? Na-unblock. So, lokohan lang to.
At wag mo na sagutin, forever and ever. Tibay nun, pag mayroong mga lalaki at babae na gano'n, Happy Valentine's po. Amen. Tapos na po yung message natin. You embrace the teaching. And that speaks of faithfulness. Amen? Alam nyo, yung mga experts, may kinoin po sila na salitang social infidelity. What's that? Yung bang, wala naman kayong, hindi kayo nagkikita. Di ba? Hindi naman kayo magkarelasyon. Pero merong isang tao, pinananabikan mo lagi. That's emotional and social infidelity. Gusto mo, kumusta kaya siya? Pwede ba magtanong? Papayag ba kayo? Sino pa married dito? Taas na kamay, married. Meron din Sino may shoe tax dito? Shoe tax. Ano ba, kinasal na kayo, no? Nakalimutan ko, alas 10 pala yung kanina. Di kinasal ka na, papayag. Sino pang papayag dito? Yung bang once a year lang. Once a year. Magpapaalam ka naman sa mister mo. O sa misis mo, sabihin sa kanya, punta ako sana yung ex ko magkikita lang kami. 2 minutes lang. Palagay niyo, papayag? Pag pumayag, may tama yun. Ito. Ay, once a year lang. Pwede. Hindi kami magkikita, pero titingnan ko lang siya, nandun siya, waitress siya rin sa kabilang tindahan. 30 seconds lang. Ito, ganito ko magpaliwanag. Ay, pwede, once a year lang, ite-text ko lang siya, dos. Text niya ako, text ako uli, text siya, 2 lang. O tumaas na ngayon, hindi na piso-piso. Hey! That's called infidelity. You are out of bounds of the teaching of the Lord. Are you with me? You pursue on love. Yun po ang turo ng scriptures So tayo, dahil naligtas ka, tinanggap mo si Jesus at ang kanyang mga turo. Amen? Di ba? Yung sabi niya, hindi naman tayo tinuruan ng fall in love. Philosophy po ng tao yan. Let's fall in love. You fell in love. I fell in love. No, wala yun. Ang turo po ng Bible, pursue on love. And so, hindi papayag ka dapat na lumalamig yung pag-ibig mo sa iyong asawa. Amen? Kung papayag, pursue on love. Di ba nung araw, yung date kayo, nag-umpisa pa lang, mga mag-shoe tax dito. Di ba? Punta kayo sa isang karinderya, tapos binubugawan mo ng langaw pa Hindi, di ba? Nag-asawa na, sinusubuan na ng langaw. Wala. Di ba? Tatawid ng kalsada, sabihin niya sa barangay captain, barangay tanod, tatawid shot ako, sa dulo, 25 years. Bilisan mo, nakakahiya sa kapitan ng barangay. Ganun And so, you ask this question, ba't kaya kami nagkaganon? Ba't kaya kami nagkahiwalay? All of a sudden, you're losing and you're listening to Robin Padilla campaigning on divorce. Hey, we pursue on love. Are you with me? Say no to this divorce thing. Don't tell me our relationship is irreparable. No. It can be repaired because of the teachings of scriptures. Palakpakan naman natin si Lord. Pero may ibang hahatol. Pangalawa ay hamon ng pag-ibig sa Diyos. Amen? Here you are, you worship, you raise your hands, you close your eyes, you imagine God receiving our praises and our worship. Dapat po hindi napupuknat yun. Kasi po ang simba po, hindi po pang linggo lang araw-araw. Ba't tayo nagpupunta rito pag linggo? Nagpapadisciple po tayo kasi. Alright? Now, I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents of the 3rd and 4th generation of those who hate me. The last days would be marked of these people who hate God. So, babantayan po ng Diyos to. Sino kaya dun sa
anniversary ngayon, sino ba nagmamahal sa akin doon? O pinagbigyan lang yung nag-invite? No. We manifest a strong love of God because the mark of your season is that there will be haters of God. There will be God haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways to doing evil. They disobey their parents. Abangan nyo sapagkat meron pong mga turo na once saved, always saved. It's a lie. You can lose your faith. So dapat po pala, binabantayan nyo ang sarili natin na laging napapalapit sa Diyos. Lagi pong nagpapaturo, nagpapasaway, lagi naglalagablab sa Diyos. Amen? Matinding anniversary ito 67 ba? 67. Sino po sa inyo nandun sa first year anniversary? Buti naman, wala na. Huh? People will become God haters in the end. Yung bang pagka nadinig ng isang turo, hindi po pwede sa akin yan. The intention of the scriptures is for your own good. Amen? Para mapabuti tayo. So dahil dito nakikita mo, ganda naman ng mga turo ng Panginoon, lalo ko nga siyang sasambahin, pupurihin, mamahalin, araw-araw. Oo. Kasi po, dun lang ang paraan, when you're filled by the teachings of the Lord, your life will radiate to many. Balitaan nyo ba to yung magnanakaw, yung dalawang magnanakaw? Sino pong may kaibigang magnanakaw? Kaibigang shoplifter. Hindi po pagka may kaibigan ka magnanakaw, maganda pong i-research yan. I-research nyo po. Tanongin nyo po yung kaibigan, magnanakaw ka, Bob Dre? Isa po sa katangian ng magnanakaw, matapang atao. Amen? Atapang atao. Aputol a kamay, hindi atak mo. Ay, matatapang po yan. Dahil dyan, yung pong mga emotions na ito tulad ng pag-ibig, tapang, yan po mga hinahangaan Dapat po tungkol sa Diyos lahat ng yan. Kung matapang ang isang magnanakaw, mapapahiya ba yung Christian kasi ipagtatanggol niya ang Diyos dahil sa pagmamahal niya rito? Amen? Would you defend God? Ito, nababalitaan nyo to, di ba? Yung mga nagpe-present ngayon, tinitira ngayon sila Brother Eddie, grabe ho, may death threat pa ngayon. Meron pang yung mga issues po yan tungkol sa the third sex, di ba? You know that. Do you know how to defend the teachings of God? Even if you know, would you dare defend God? Huwag na, baka magkamatayan pa dyan, mayroon na, di ba? Hindi po pwede na tatahimik lang tayo. How God wishes that one would stand up and defend Him because He loves God. Amen? Ang labo po kasi ng mga teaching. Lahat po ng definition, binabago, sinisira. No? Bibigyan ko kayo ng isang konti, huwag niyo sasabihin bastos ako. Ito pong behind ko, ang tawag po dyan sa physiology ay exit. Di follow? Sa kanila po, this can be entrance. Hindi nyo nakuha. No, do you understand that? They changed that. Nobody changes the fundamental. Nobody. You will be in trouble. Sa Bible, lahat pinagbibilin. Yung mahon, wag niyong ililipat. Pinagbibilin po yun. Anything you change on the basics, you will be in trouble with the Creator. But is the Christian today able to defend this? Or you don't want to touch that because you are afraid? Today, we would have to think like this. I will defend God. Amen? Nag-iisip ba kayo ng interpretasyon ng lovers of God? I will defend God.
yung turo niya, aalamin ko mabuti, pagtatanggol ko itong mga turong ito. Sa panahon pong ito po ang hinakailangan. Alam mo, paano po mapapahamak ang mga pastor niya? Tuturuan ko kayo paano ipahamak si Pastor Rapi. Sapagkat darating po ang Panginoon, kasi po ang mga pastor, ang mga propeta, mga lingkod ng Diyos, mga lingkod po ang tawag dyan, di ba? Servants of God. And so they will speak for God. The teachings are teachings not of themselves, but it came from God. So, one thing that the devil will use, and it's always used, and it is always effective, is via legislation. Nung panahon po ni Daniel, gumawa ng batas. Nakita na, dasal ng dasal tong Daniel na to. Gawa tayo ng batas. Bawal mag-pray maliban sa hari. So nakulong po siya, di ba? Pinatapon po siya sa dungeon ng mga leon. Bakit? Legislation. Si Jesus, paano po nakulong? Paano po siya binitay? Somebody signed, it was legislated. Yung isa papalayain, yung isa ang bibitayin. Naunawan niyo po ba ito? Darating ang panahon. Pagdating sa United States po, may nangyaring ganyan. Pinagbawal po ang panalangin sa public arena. Public schools, public squares. Ginawan po ng batas. Kaya hirap na hirap po sila mag-pray sa public doon. Except for the pandemic. A time is coming that your pastors and your churches will be in trouble because of legislation. Who will ever defend God? Tanong yung mga katabi mo, parang ikaw yung tinutukoy. Because you could only love one and hate the other. And you will be devoted to the one and despise the other. Isa lang po pwedeng mahalin. Hindi po pwede. Ang ganda na sa anibersaryo pong ito, lalo na sa 26, everybody will be worshiping God. Pero at the depths of your heart, you know, I am a defender of God. Amen? Amen? Palapanan natin ang mga sarili natin. Ano? Lord, tandaan mo to, ha? Sabihin nga natin ng malakas to, Panginoon, mahal na mahal kita. Ipagtatanggol kita. Amen? I will depend that the definition of scriptures. I will never change that. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. I will defend God. I will love God versus all this. Number 3. Huli na to. Dali, ano? Ha? Uwi na tayo. Ito medyo mahirap ng konti ito. Taas nga uli ng kamay, may passport, may passport. Alam niyo ang problema po dun sa mga simbahan? They applied Matthew 28:18-20 figuratively. Ay, itong barangay ko to, itong Jerusalem ko, itong susunod na barangay, itong Samaria, tapos susunod na city, yun ang aming to the ends of the earth na yun. Alam niyo po ba that Matthew 28:18-20 must be applied literally? Amen? We must go to the nations. And so kung mahal po natin ang Panginoon, itong hamon na to, importanteng masunod, ha? Matanda, lalaki, babae, may trabaho, mayaman, mahirap, magmimisyon. Amen? Ay, may kausap po ako, sabi niya. Ang ganda po sinabi niya. Pag mayaman ka pala, hindi ka magmimisyon. Anong gagawin mo pag marami kang pera? Ay, magninegosyo ka. Eh, sino magmimisyon? Yung mga walang pera. Nakakatuwa po, sapagkat yung mga kasamahan namin, laging magpe-pray yan. Wala pa yung pambili ko ng ticket. Kin-credit card ko na nga pero wala pa akong pambayad. Pagbalik na lang. Ganun ho mag-usap, pero tutuloy. Kasi pag marami ka palang pera, hindi mo iisipin ang pagmimisyon. Tanong mo yung katabi mo, magkano ba pera mo dyan? To think, look at these nations of the world. One day in your life, if you truly love the Lord, you will get a passport and buy a ticket. Amen? Now, the philosophy of churches is this, no? God loves sinners but hates sin. Pagka ganyan po paniniwala nyo, you will never share the gospel. Trahedya po itong turo na to. Nakapasok po sa simbahan yan eh. Oh, God loves the sinners and He hates just your sin. Not you, not you.
Kailan pa po nagkahiwalay yun? Pagka salbahe ka, namumuhi ang Diyos sa'yo. Are you with me? Yung pag nagalit ka, lalabas mo kagad yung manika, saka yung karayom. Galit sa'yo, sabi ng Bible galit siya sa mangkukulam Di ba? Ay, galit ko ako sa asawa ko. Ang ginagawa ko, yung kape, tinitimpla ko po ng bubog. Sabi ni Lord, may araw ka sa akin. Totoo ba yun? The arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. May tatalo pa ba sa talatang ito? Kasi sinungalingan nyo yung kanina, yung God loves sinners. No. God hates all who do wrong. Lokohan po yung mga pilosopiyang gano'n. Kaya warningan mo yung kaibigan mo, yung cellmate mo. Sabi mo, mali yung ginagawa mo. Ba't kayo nagtatalik? Ba't kayo nagmomotel? Hindi naman kayo mag-asawa. Pakasalan mo! Aalis na sa church yan. Lilipat yan sa iba. Pinagalitan mo turo ho ng Bible yan. Sansalain sila ng buong lupit. Para hindi po yung, thank you for your opinion. Opinion? No. I'm teaching you the truth of God's Word. Parents should not be afraid of their children. Teach them with strength, authority of Scriptures. Cell leader. Sino pa mga cell leader dito? Pakita sa kamay. Parang naubos Very good. May mga tatay na cell leader, youth na cell leader. Dapat po lahat tayo cell leader Amen? Mag-alaga na po kayo. Kung talagang may liwanag po kayo, share nyo yung liwanag sa isa, dalawa, dadami po yan kagad. Alam mo bakit? Ang turo po namin, itong philosophy na to is very good. I learned this. That the real fruit of an apple tree is not just an apple. It's another apple tree. Do you understand that? Kinain ko yung apple, di tapos na siya, kailangan malaglag yung mga binhi niya, tutubo, sisibol, lalaki, magbubunga, malalaglag sa lupa. What is the real fruit of Pastor Rafi? Tell me. The real fruit of Pastor Rafi are not church members. The real fruit of Pastor Rafi is another Pastor Rafi. And so if you will not become one, this church is in trouble. Magkakaubusan po tayo. Mauubos po kayo. And so you have to embrace and grasp the realms of your responsibility because that is a challenge of missions. Ang dami mong natutunan. Mag-mission ka. Ituro mo yung natutunan mo. Mag-alaga ka ng mga batang nanay, batang mga tatay, mga batang negosyante. Tell them to be honest with their scales, to defend the Lord, to read their scriptures, be faithful in going to church. Sow your seeds. Amen? Hindi po pwede na sa dami ng natutunan natin, may mga kaibigan po akong pare. What an honor to be asked this. They will tell me, paano mag-disciple? Wow, sabi ko, parang nakita namin, you can disciple. What an honor to be asked. Because churches, all sorts of churches, religions, lost their authority in the lives of people. Blessed are you when you belong to Grace Testament Church because they will disciple you. And we are beneficiaries of the network. We are being reached by Pastor Rafi right there in Nueva Ecija. Through the FB streaming. Yung mga membro po namin, nanonood din po sa inyo. Nakikita rin kayong tumataas-taas ng kamay. At umaawit ng papuri sa Panginoon. Naniniwala sila. Gagayahin natin yung mga ginagawa ng mga taga-GTC. Matatanda yun 67 Kaya wag ko kayong magkakamali. Watch out for those who do wrong. And so, saan ka ba naligtas? That's a very good question. Saan ka naligtas? Tandaan nyo mabuti ito Niligtas ka ba ng Diyos? Saan ka niligtas? Niligtas ka ng Diyos sa ngit-ngit ng Diyos. Nanggigigil po siya sa atin because we are hypocrites. We lie. We do all sorts of evil. Hindi po si Satanas ang nagliligtas. Hindi rin niya tayo inililigtas kay Satanas.
Sabi ng mga tao, nililigtas tayo kay Satanas, di ba? Sabi ko, hindi interesado siya sa Satanas sa'yo. Interesado siya kay Joe Biden. Interesado siya sa Saudi, sa Qatar, sa Dubai, sa Japan, pero sa Pilipinas, hindi. Wala namang pera mga Pilipino. Pero ngayon, nagyayaman na, basta GTC yumayaman, di ba? Pero look at these words. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from where? From God's wrath. Gusto po tayong ubusin ng Diyos. Gusto tayong limasin. Gusto tayong patayin ng Diyos. Bakit? We are hypocrites. We worship idols. We worship ourselves. Kaya sabi niya, babalikan ko yung mga taga-Baltasar extension na pag di nagsisi. Kaya lumapit po tayo sa Diyos. And so when you cry to God, when you approach God, you tell Him, Lord, save me! Save me, Lord! From your wrath. I am afraid of you. Because God is an awesome God. Nakapanghihilakbot na mahulog sa kamay ng makapangyarihan Diyos. Do you understand that? Baka po ang tingin nyo sa Lord, best friend nyo eh. Hindi po niya kayo kakaibiganin kung kayo naglalaro sa kasalanan. And so today, tonight, when you go home, address your flaws. Sabihin niyo sa Panginoon, lapastangan ako sa iyo, di ba? Umaaten ako pero niloloko po yung asawa ko. Nakababad po ako sa porn sites. Panginoon, patawad, lokohan lang kasi ito. Ginagaya ko po yung cell leader ko. Patawarin mo rin po siya. Nagtatampo ako, Lord, punong-puno ako ng tampo, pasensya na po kayo, wala pong pag-ibig sa puso. Kasi po, yung pong boyfriend ko, inagaw din ng cell leader ko. Patawarin niyo po siya, Panginoon. Namamagitan po ako sa kanya, sana po ay manauli yung pag-ibig namin sa Diyos. Do you understand this? Do something about it. Pag hindi po tayo tunay na nagsisi, ako, grabe ho ito. Madilim po yung buhay natin. We need the light. Amen? Ililigtas niya tayo. When I was reviewing, I'm teaching history also. One of the great things that we have learned about the history of America, England, is the Great Awakening. There's a man called George Whitefield. Ganda ho ng kwentong ito. Nung panahon pong yan, yung mga tao sa loob ng kulungan, wala pong laman yung kulungan. Yung mga beer house, lumalabas yung mga prostitutes, yung mga lasenggo, hindi na naglalaseng, umiyak sa kalsada, hinahambalos ang dibdib. And it did not happen in one place. It was a pervasive thing. Don't you dream that the impact of your 6th, 7th anniversary will be remorse? Ang hirap po pagkalalapit ka sa Diyos, Lord, sorry na. Last year talaga, palpak talaga yun. Sorry. Excuse me? Where is remorse? That's the Great Awakening. It's tremendous. Hinahanap-hanap po, panahon po nila. John Knox, grabe po si John Knox. Mga estudyante pa lang po sila noon eh. Remember, there's a church there called Knox Methodist Church. Lope de Vega. I like his story from Scotland. Dayain yung kaibigan niya, akit sila sa isang burol, titingnan nila yung kalapastanganan ng Scotland. And then, luluhod siya, hawakan, dadagukan ng dibdib. Sabi niya, Panginoon, bigay mo sa akin ng Scotland o patayin mo na ako. Lord, give me Scotland or I die. In the 6th, 7th anniversary, your prayer should be like that. Because your missions begin with your prayers. Lord, give me 7th Avenue or I die. Lord, give me Bagong Barrio or I die. Lord, make me create impact in my cell or you just kick me out. Hindi po pwedeng laro-laro. Taas natin ang mga panuntunan. Let's raise the levels of discipleship in the 6th to 7th anniversary. Make it a commitment from us. Amen. Another revivalist, Jonathan Edwards. Naku, nalaki po yung mga mata ng mga tao na pinaliguan ng mga turong God loves you, God loves you. When one day he preached, sinners in the hand
of an angry God. Romans 1:18, the wrath of God is revealed in all creation. Tantanan natin yung pagtuturo sa pag-ibig ng Diyos. It is true. Kaya nga pinadala niya yung anak niya. Pero ba't niya pinadala? Nagngingit-ngit kasi siya dahil sa kalapastanganan ng sangkatauhan. Let's begin. Hindi po tinago ni Paul yan. Roma 1, chapter 1 pa lang. Kung ako writer, itatago ko yun eh. But it was Paul very honest and very candid about it. He said, watchful. Be watchful of this, ladies and gentlemen. The wrath of God is known to all creation. Nagngingit-ngit po ang Diyos. Warningan niyo po yung anak niyo, tatamad-tamad. Gigisingin pa para magsimba. No. Let's find the excitement in the hearts, the passion for God. Because you need to reach out to your children as a matter of mission. Amen? And your neighborhood and your office mates as a matter of mission. And then the rest of the world. Amen? Because what you do here, you will do there at the distance. Hindi mo pwedeng, mag-mission kaya tayo para maganda mag-mission sa Amerika. Kapitbahay mo, hindi mo madala eh. Ayan? Yung misis mo, hindi mo madala eh. Ay, pastor, yung asawa ko, ay, talaga, walang hiya yun eh. Do something about it. Let me give you one wicked nation. Kyrgyzstan, former Russia, part of former Russia. Sa kanila po, legal po ang kidnapping. What a culture. How evil could that be? Imagine, meron kang kasintahan, kikidnapping ka, sasakay ka sa kabayo, tatakbo, tapos sabi ng mga kapitbahay, ayos ah. It is a culture. Human trafficking, snatching of humans, women especially. Grabe ho ito. Kailangan po may mapupunta ron para magsabi, mali yan. Hindi tama yan. May kaibigan po ako mga Ilong at nakarating po ako sa Pilaway, Vizcaya. Kasulok-sulukan, walang signal. Sabi niya, mga tao rito, kumakain ng tao eh. Sabi ko, kailan yung huli? Ay, ang ganda po ng mga falls. Ang lamig ng tubig. Kaganda, parang paraiso. Ang pinakamaganda, walang wipi. Ganda. Sino natutuwa pag walang wipi? Alam niyo ba yung wipi? Oy, wifi pala. Ganda eh. Na? Walang kumokontak, di ka nai-stress. Ganda, kasarap. Yung mga tao pala ay pinuntahan ng mga Amerikano nung araw. Pinagpapatay po yung ilan. Nagningning ang buhay nila, pinatay, na naigan kadiliman. Pero dumating ang panahon, may mga Pilipinong pastor, mga Baptist, mga Pentecostal, they were able to speak to the people and they were able to change the culture. Light was born. Do you understand that? May mga pinupuntahan po kami mga barangay, nakalatag po yung mga bingo cards sa lupa, namumutik-tik. Pinanganak sa Tongit. Doon na naglihid, doon na pinanganak. Doon na rin nahilot. Pero ang ganda po, napasok po namin yan. The gospel was shared. And now people meet in cell groups. Do you understand that? We can radiate the light. Look at this. Can I go back there? The wisdom of France. Totoo pala yung mga mad scientists. Nakaimbento po sila ng isang pilduras na pag ininom ng isang dalagang nagdadalang tao, matutunaw yung bata. Na hindi masakit, hindi siya magdududugo. And they said, this is a breakthrough in science. You're mad. This is darkness. Somebody would have to bring, a Filipino would have to bring the gospel in France again. Buti na lang nasiligtas pa yung mga natives. Grabe ho yung mga original na story. Basahin niyo po yung kasaysayan ng mga Pilipino. Ang original na dinala ng mga Kastila dito, the colonizers, they heard of the rich gold mines in the mountains. Nakita nila kano kalapastangan ng mga nagdadala. Madilim po yung mga nagdadala ng ibang helyo nung araw. Buti na nagkaroon pa ng mga simbahan dyan. At nagkaroon ng tunay na pagbabago. Foreign gods failed. Sabi nila, ang papangit naman ng mga Diyos nyo, ang mga nog-nog, kulot. Pinalitan nila, maputi, pinalit yung Santo Niño and all that. Buti na, born again pa po. Ang dami, nakakarating po ako dyan.
May mga partners po tayo sa mission. We began to travel. We influence people, churches. We go around and tell churches, hey, we can travel now. Amen? We can travel now. We can tell the world about the great light. Punta po ako sa Thailand. Namit ko po yung mayor ng Ubon. Meron po akong naging pinsan dyan. Nagpunta po siya ron as missionary from Australia. Dati chinachat lang niya, kinukwento lang niya. Now I was able to go there. I met the mayor. Yung mayor po, tuntua, sabi niya, bring your friends here. Dadala po kami ng mga teachers. Ginagalang po tayo sa Thailand. Alam niyo kung bakit? Hindi po tayo nagdala ng mga domestic helper doon. Hindi tayo nagdala ng mga prostitute. Diba? Although may discount po tayo sa sex change. Joke dapat yun, ba't di nakuha? Para mas mabilis makuha yung joke sa alas 10. Ang sarap po dyan. Isang linggo ko dyan eh. Sinagot niya yung mga pagkain namin, yung accommodation. He's very happy with us. He sat with us every day. I brought them coffee, Filipino coffee. Try this. Sabi niya, thank you, thank you. Very sweet. Matanda, diregaluhan ko ng ikamamatay niya. I went to Vientiane. It is a growing, good prospects for business. Dahil pong pera ng mga tao ngayon doon. Daming sasakyan, taasan yung mga building. When we go there, ang init po sa Laos eh. Init. Magpupunta po ako sa coffee shop. Niloloko ko yung mga kasama ko. Sabi ko, ito ako, busy ako, pagod ako, pawis na pawis ako. Pero nasa loob ako ng coffee shop. No, I needed that because I need to communicate. Nakakuha ng dahilan. Wi-Fi po, binabayaran dyan. And then I met this guy. Ang pangalan po ng coffee shop niya ay... Uy, what happened? Yung coffee shop niya po ay, sorry, wala dyan. Common Ground. I was so surprised kasi pwedeng magbasa ng Bible, may mga nag-share ng gospel. Wow, sabi ko, what are you? Sabi niya, you're Filipino? Yeah, I'm a Christian. Are you a Christian? Sabi niya, yes, I'm a Christian. I studied in Haggai Institute. Oh, nanlaki yung mata ko. Sabi ko, I went to Singapore. I studied in Haggai Institute. For 1 month, I was there. And so we sat there just like long lost friends. We tell stories. And he told me secrets. You know what is this all about? It's not just the coffee. It's not just the business. It's just not money. We bring people here. We raise funds. Yung mga prostitutes po ng Vientiane, tinutubos po nila sa mga sindikato. Grabe. Mga high schoolers po, malalaking bulas ng mga bata, ginagawa pong hostess. Tutubusin po niya. What a noble mission. So that his light will radiate to those who are victims. Binibenta po ng mga magulang kasi sa mga sindikato yung mga anak. Tutubusin po nila. Tremendous stories in Vientiane. Kaya po, ako po, lumalabas po ako talaga eh. Because I really need to continue. We share the gospel to this guy. What's this? He is a Thai. He's a businessman. You're a businessman? Yes. What are you? Sabi ko sa kanya, I am an educator. What do you mean educator? We educate the mind, but we also educate the heart. Nakikinig ho siya. He's very hungry because he speaks English well. What do you mean educate the heart? Education of the mind is when you learn literature, mathematics, science. You memorize things. But there's one thing more that's the best. We educate the heart. We teach people submission, sweet surrender, honest relationship, faithfulness to spouses. Amen? Humility, excellence. It can only happen in the heart when you surrender your life to Jesus. Ang sarap po mag-share ng gospel. Grabe. Dito yung mga pastor po nag-aaway na sa mga miyembro, di ba? Miyembro namin yan. Sa amin yung dati. Nauna ako dyan eh. Patayin kita dyan eh. Sawa po ako sa mga ganon. Sa inyo na lahat yan. Ilan gusto nyo kunin sa amin? Taste and see that the Lord is good.
Get your passport. Amen? Let me show you one more picture. I went to Myanmar. There's a war in Myanmar now. There's a war. 2017, we were there. 2015, 2 times. We teach people English. Because there is a school there, 200 students. Wow. Sabi ko, let me teach. What do you teach? I teach English. And then, magtiteach po kami ng gospel. English muna, tapos gospel. Do you follow? I brought some pastors there. Bishop John brought us there. Meron po mga ampunan. Grabe. Ngayon po, hindi na po pwede kasi nagsarado sila. Nagkaroon po ng giyera, di ba? Because of the controversial Rohingya war. Yung pong presidente nila, si Aung San Suu Kyi, babae, parang Cory Aquino, pinakulong po nila. Nag-take over po ang military. Nung nakaraan, tinawagan ko, si Jay Sayet. Wala rito sa picture eh. Ito. Siya pinaka-head. Sinama ko yung mga pastor ito sa Pakaranglan, ito sa Muñoz. Tuturo rin po kami. Meron silang Bible school. Sarap pong pumunta eh. Kasi po para kaming mga big brother to them. Ay, alam niyo po ba yung pong tindi ng pag-ibig po ninyo? You can embrace people. Gustong-gusto nila tayo. Ang babango natin, ligo tayo ng ligo eh. Punta ako sa Singapore, niyayakap ako ng mga Africans. Oh. Ay, ang sama ng mga amoy nyo. Conference room. Oh. Pero gustong-gusto nila tayo. Bakit? We take a bath 3 times a day. Ang babango. Papakinabangan po yung mga pag-ibig na tinanggap nyo sa mga lolo niya, lola, di ba? Mga tito, tita. Yung iba walang magulang, pinalaki ng mga tito, ng mga uncle, mga tita. Paapawi natin yung liwanag na yan sa ibang mga bansa. And God will honor you there. God will bless you. Amen? Can we make a commitment? Tayo po tayong lahat. Tayo tayo. Humingi tayo ng tulong sa Diyos na yung liwanag na ating nakita, tinanggap dapat ang kanyang mga turo. At pagkatapos, pagliwanagin din sa iba. You don't need to be a teacher. But sometimes your love, your embrace, your prayers would be enough. Begin praying for one barangay. Begin praying for one nation. Come on, hawakan natin mga puso natin. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, send me to the nations. Pag-pray po niyo ang bansa, huwag po kayong magatubili. If you want to pray for America, pray for America. Because America is now a post-Christian era. I went to Canada, post-Christian era, yung pong tawag. Pag-pray po niyo itong mga ito, the Lord will use you there as OFW, as a tourist, perhaps as a friend to one. Come on. Oh, Panginoon. Oh, Panginoon. Thank you for the light. We did not just see the light, we received the light. But now we pray that you help us radiate the light. May your name be honored in the Grace Testament Church. A beautiful name. A name that manifests the tremendous, tremendous grace of God to individuals and the rest of the world. We pray that the grace light will shine. Use them, Lord, 67 and beyond. May they honor you. Young people, children, adults alike will make a commitment to pray and go to the nations. We ask this in Jesus' name. Amen. God bless you.